Ang bawat machine dito ay alam niya kung ano talagang purpose, anong gamit, para saan. At andito ngayon si CMI ko. Ayan, siya yung magsasabi, yung paliwanag kung para saan talaga yung mga machine. So let's go. Ayun, no? So ito lang is para sa... This is the leg extension machine. So pag ginukuha mo siya, yung pagsipa mo, yun yung magiging movement. Tatama siya dito sa quads. So, kailangan mo ako yung handles para hindi ka lumipat na yun. Oo, hindi ka lumipat. Yeah. So, para yung persa talaga sa paa lang. ayun siya, malabas yung Oo. yung lukot ng muscle. Tama. So ganun lang kasimple yung pagkano dito. So mayroon din siyang sit up na i-bend mo siya para makumba na. Then tataob tayo. Gawin na lang natin. Yeah. So ang gagawin niyan guys is yan. Yan. I-transform na siya para ang gagawin niyan is tataob kayo dyan. Tapos isisip mo naman siya doon. Ay, ginamit ko yun, nag-set ako, nasa 50 pa rin, hindi ko kaya. So, kailangan mo gano'n. ginawa ko talaga 10 lang talaga. Mahirap to. So yan ang gagawin mo guys is Para dito siya sa hamstrings. Yan. So, yun ang purpose niya. Yan. So, yan lang talaga ang gamit yan. Dalawang klase siya. So, harap at likod. Yan. Thank you, thank you. Sir Michael, para saan naman tong machine na to? Para sa chest. Sa chest? So, saan part yung target nito para ano? Kapag nababanag kasi dito, so mas tatamaan siya sa chest. Yung motion ng flexion, tsaka so yung chest, mas nag-slide chest. So mas bigat, mas malayo mo rin yung Okay. Then yung kabila, yung kabila, parang sa likod na naman siya. kasi double purpose siya, no? Double purpose siya. So, ang target naman niya is Dito, sa upper back. Kasi pag hinihila mo siya, tatama siya dito. okay. Yun. So next ano tayo, next machine tayo. Ayan guys, ito. Ayan. So, Ito para sa back din. So, pag hawak ka dito, mas tatamaan siya dito sa kanan. ito. Okay. Tapos, kapag nakahawak ka naman dito, mas tatamaan siya dito sa taas. Okay. Yung motion niya, if you're going to look at it from behind, So, bigat niya, no? Ilang kilo yan? Ayan. So, next machine ulit tayo. Para sa... para sa back din siya, similar dun sa yun, dun sa pinakadulo. Oo. Bale, kapag tawag dito yung pig bar, kasi yun yung passion na dito. So, ano natin siya, hihilahin siya papunta sa katawan mo, parang iniipit niya yung nasa likod. So, two different grips. Yung dito, targets yung upper back. Tapos yung dito sa banda, yung baba, na-target yung inner ng back. So, yun siya. Ayun pala siya. Kasi ang ginagamit ko ito lang. So, kailangan pa nito gamitin dito. Depende sa targeting, sir. Okay. Kasi, merong ilang mga tao na parang mas madaling lumaki para sa kanila itong upper back kaysa dun sa lower. So, bawat hawakan pala may purpose kung saan yung target. Wala namang tama o mali. Ano siya? Everything should be by design. So, kung ano yung purpose mo, kung ano yung gusto mong palakihin,
Doon magdedepende yung kung saan mo siya hahawakan at kung ano yung magiging tamang position. Yun. Thank you. Itong machine na to, anong tawag dito sa machine ito? Ito yung pendulum squat machine. Tendron squat. Pendulum squat. Tendron squat machine. Okay, so squat lang yan, no? Yan, so yung gagawin yan is, ayun lang. Bale, depende sa position ng paa, pwede siyang tumama sa hamstring, sa quads, o kaya sa glutes, yun sa puwet. So, depende sa purpose mo, kung gaano mo siya, paano siya gagamitin. Ito, bale, you have to squat. And push. Baba talaga. Kasi ako kalahati lang eh. Merong tamang angle eh. I think ito susundan mo siya. At least, mas mababa ng konti dun sa parallel dito. Ah, okay. Kapag hindi mo naman siya kailangan ibaba, kasi kapag binaba mo siya ganyan, parang pointless siya, walang growth. Oo, tama. Kaya kailangan tumigil ka somewhere here. Yun. Para merong persa, may pigil. Yun. Kasi kapag hindi mo siya ibababa, kung hanggang ganyan ka lang, walang effect. Walang effect nga eh. Wala. Kaya kailangan mo siyang ibaba na gano'n. Halos yung magpaparallel siya dun sa apakan. Ayun. So, yan pala yan. Okay. Isang machine yan. Yan. Para saan naman yung effect niya? Sa shoulders to, Shoulder. kapag tinaas mo siya gano'n, Okay. dito kasi yung gumagalaw. Itong part na to. Okay. So, dun sa banda dito siya sa front delts. Kasi dito yung gumagalaw. So, syempre, yung araw dito, kailangan dalawa. Yung dalawa dapat. Depende kung ilang bigat ang ilalagay mo. Sige. Dito ko nahirapan siya eh. Hindi ko alam ano gamitin dito eh. Dito kasi para sa dips. Okay. Kapag nakabukas siyang ganyan, mas mabigat. Mas tatamaan niya yung chest. Ito pag nakapuka. Pero kapag Close. nakasala siyang ganyan, mas tatamaan siya dito sa biceps. So kapag gagawin mo siya, kailangan naka-brace yung stomach mo. Titip mong gano'n. Gano'n. So talagang katawan mo talagang tinataas mo. Kung ano yung bigat mo sa timbang, yun yung binubuhat mo. So kung Ito lang yan ha. Itong handle lang yan. Hmm. Hindi pa kasama yung isa. Iba pa to. So ito, gaya Okay. iba-iba yung target nung itong grip Sa bawat na to. hawakan. Yes. Yan. So ito, bali yung basic rule of thumb kasi sa lat workouts. Kapag mas malapit yung kamay mo, mas nasa loob yung tatamaan. Oo. So kapag ganun siya, loob. Oo. Ito, gitna. Gitna. Ito, labas. Labas. Ah, yan pala ang purpose. So, pag ganyan, body weight mo na naman kung pinupulat mo ganun. Pero, So, yung dito alalay lang to. pag hindi mo kaya yung body weight mo, Gagamit ka dito. yes. So, yun ang purpose niya. Bale, ito yung magiging assist mo. Yan, medyo mabigat. Mabigat na siya. Yan. So, mas konti yung effort para itaas yung sarili. So, ganun lang. Ganun ang paggamit yan, guys. Yan, thank you.